hindi pwedeng magtiwala sa isang addict. Kasi unang-una, nag-hallucinate na siya. Nagkakaroon na siya ng delusion. Delusion. Iniisip niya kaya niya, pero hindi niya kaya. Iniisip niya maganda, pero hindi maganda. Pangit. Lumalakas ngayon ang nagsasabing hindi na raw tugma ang sinasabi ng palasyo sa nangyayari sa totoong buhay. Ayon sa mga kritiko, akala raw ng Pangulo ay kontrolado ang sitwasyon, pero kabaligtaran ang nakikita ng publiko. Tanong, hanggang kailan maniniwala ang taong bayan kung ang resulta ay taliwas sa pangako? Sa video na to, ilalatag natin kung bakit lumalalim ang duda, ano ang mga desisyong kinukwestiyon, at bakit may nagsasabing delikado na ang direksyon ng bansa. May malaking agwat na raw sa pagitan ng sinasabi ng palasyo at ng aktwal na nararanasan ng mga Pilipino. Ayon sa mga bumabatikos, may mga desisyong ipinagmamalaki bilang maayos at kontrolado, ngunit sa resulta, tila kabaligtaran ng epekto. Imbes na gumaan ang buhay, mas marami ang naguguluhan at nag-aalala. Dito pumapasok ang mas sensitibong usapin, ang tanong ng kakayanan at malinaw na paghusga sa pamumuno. Hindi ito simpleng issue ng opinyon. Para sa ilan, ito ay usapin ng tiwala. Kapag paulit-ulit na sinasabing kaya, ngulit ang lumalabas ay hindi pala, natural na magtanong ang taong bayan. May mga pahayag pang lumulutang online na labis ang galit na sinasabi ng mga kritiko bilang simbolo ng pagkabigo at pagkadismaya. Sa huli, malinaw ang hamon. Kailangan patunayan ng pamahalaan ang sinasabi nito, hindi lang sa salita, kundi sa malinaw na resulta. Dahil kapag taliwas ang pangako at kinalabasan, tiwala ang unang nawawala. Para hindi tayo maligaw, mga kababayan, mga Pilipino na nakikinig, ano? Lahat kayong mga Pilipino nakikinig, kahit anong side kayo, no? Bangag side, Marcos side, o kaya dito sa Duterte side, o kaya doon sa walang side, sa gitna lang, walang pake. So, ang punot dulo ng lahat ng to ay kung tatanungin nyo, saan ba tayo nagsimula? Ang ano dyan iba, nag-unity team sila, nag-unity team. Maingay. Nag-ano sila, nagsani puwersa, unity team, nagtaasa sila ng kamay. So, ayun, akala natin, ito na yung tandem. Ang sinabi, continuity ng sinimulan ni Tatay Digong. So, bakit ang lakas ng tatay ng mga suporta sa mga Duterte na kahit anong gawin ay hindi matinag-tinag, tumataas pa sa mga matapos yung eleksyon at nakuha na ni Marcos ang pagka-presidente. Ayun na, lumitaw na, naghubad na ng pakita na ng totoong kulay. Hindi natuloy yung mga pangako. Hindi nangyaring continuity. Build better more pangaraw Build. Yung kanya BBM, build better more. Kasama ba sa binoto natin yung build better more mga flood control projects na substandard o kaya ghost project? Hindi, di ba? Wala naman pangako noon na magkakaroon ng ganyan So, ang hirap explica ng pero I'll try to look at it from a satellite perspective. Ang ating Pilipinas nagbabadyang nagdedelikado tayo sa future natin. 2026, very dangerous times for the country. As I said sa huling-huling vlog, simple lang, A plus B plus C plus D is equal to E, economic collapse.
A. Abuse of power. B. Bangag ang presidente o nambubudol ang presidente. Kahit anong B yan. C. Grabe ang korupsyon. The worst in Philippine history. D. Nangyayari yung destabilization on both sides. Pwedeng mag-destabilize yung sa mga supporters ng Duterte. Ko-qualify ko yun in a while. Or mag-destabilize yung pro-BBM ng mga Pilipino. So, kaya sinasabi ko both sides. Whatever is, no, it's still, ang bagsak niyan, destabilization, destab. Because, yung sa side ng mga Duterte, here it goes, no? Sa side ng mga Duterte supporters, it's not really destabilization. It is an exercise of freedom of expression guaranteed by our Constitution. Pag kami nakikitang mali, tayong mga mamamayan, either magkibit balikat tayo, ganyan, wala pakialam dyan po, tragis maniwala ka dyan, may eleksyon naman eh, may eleksyon. The problem is, ang problema mo ngayon, natin, lahat tayo, apektado tayong lahat, ay yung presidente, sinabi nung kapatid, bangag, nagdodroga, addict. Kapatid niya nagsabi. A few years back, sinasabi na ni Maharlika, love you. Sinasabi ni Maharlika, ni J.M. Morales, and then Cathy Binag, nagkaroon pa ng investigation sa Senado tungkol dyan sa droga-droga na yan. Tapos yung PIDEA, tapos sinasabi na wala, peke-peke, lahat-lahat. Dinispel. Okay, sige. Yan ang gusto niya mangyari. The problem is we cannot have, kahit saan mo daanin, kahit saan parte ng mundo, hindi mo pwedeng tanggapin ang isang pinuno ng isang bansa na dinadala yung mga kagaya natin, mamamayang Pilipino, 120 million, ay lulun sa droga. Yun yung isang problema. Hindi pwede. Because ang isang nagdodroga, unstable yung utak. Unstable. Ngayon, sasabihin niya, inabukasan, iba naman. Sabi niya na hindi niya ipapahuli sa ICC ang dating Presidente Digong. Sinabi niya yun. Ano nangyari? Sinayaan niya na sinurrender sa ICC, pinagplanuhan. So that makes him a liar. Kung hindi man siya nagdodroga, napakasinungaling niya. Sasabihin niya sa taong bayan, hindi niya isusurrender yan. Kasi wala naman tayong usapan na sa ICC. Pero, in-entertain nila. At yung kanyang mga tinyente, kanyang mga galamay, pinagplanuhan, ayun, si Digong nandun na. Kaya nga, hindi pwedeng magtiwala sa isang addict. Kasi unang-una, nag-hallucinate na siya. Nagkakaroon na siya ng delusion. Iniisip niya, kaya niya, pero hindi niya kaya. Iniisip niya, maganda, pero hindi maganda. Pangit. Iniisip niya, okay yung pamamahala niya, pero hindi tama. Wala. Panay korupsyon. Iniisip niya, siya lang ang magaling na presidente. Pero hindi naman. Sinusuka siya na presidente. So, may delusion. Ngayon, ang ano dyan, pagka sige patira ng droga, magkakaroon siya ng confusion. Confused na siya, yung utak niya. Kasi, sala sa init, sala sa lamig. Sasabihin niya, pinirma niya yung GAA. Pinirman. Inapprove niya yung releases. And that makes him liable sa konstitusyon natin, sa mga batas natin. Siya yung may command responsibility. Siya. Ba't niya hugas kami siya? Kasalanan ni Saldico, kasalanan ni Bersamin, kasalanan ni Mina Pangandaman, kasalanan lahat ng mga tao. Kasalanan ng senador, kasalanan ng mga DPWH. Siya lang ang walang kasalanan. Kasi siya ang nagsabi na imbestigahan. Hindi, ginagamit yung utak na makademonyo. Ginagamit na para buta na
pero parang di mabuta. Pinakcheck siya ng langit nagbaha May mga namatay na Pilipino. So pinakcheck na siya ng langit, tapos noon, ayun, para hindi siya mabuhaw-buhaw, ayun. Sabi kasi niya, huling-huli siya Nandiyan ang 5,500 na flood control project. Tapos noon, bumagyo, nabaha. Nandiyan naman yung flood control project, pero na-overwhelm lang. Tapos pangatlo sinabi niya, hindi pa kayo masanay. Masanay na kayo. That's the new normal. Because there is such a thing as climate change. Talagang bibisitahin na tayo lagi ng ganyang mas malakas na bagyo. Kaya, yan na. Wala tayong magawa. Talagang binabaha tayo. Pero hindi na makontain kasi galit ang Pilipino. Ayun, biglang labas siya sa Bulacan. Nag-inspect ko, no? Tapos galit kuwa, kunwari, galit. Na walang semento, walang construction. Pero siya nagpa-release ng budget Inaprobahan niya yung GAE. Ngayon wala siyang kasalanan. At ang sinasabi ng kanyang mga spokesperson siya isang matinong presidente. Hindi! Huwag niyo kaming baliwin, huwag niyo kaming sira, huwag niyo kaming ilihis. Pare-parehas kayo na may kasalanan sa taong bayan. Alam ninyong mali. Alam ninyong mali. Kaya huwag niyong konsentihin niyang mali. Kaya nga pag umikot na yung gulong, iikot ang gulong. Iikot sigurado yan. Walang explain ko later. Lahat kayo will be accountable. Lahat kayo will be liable. Lahat kayo. Mabibilanggo lahat kayo. Kung magkaroon ng death penalty, sisiguraduhin namin magkakaroon ng death penalty. Lahat kayo ay mabibitay. Lahat kayo. Kahit tuwa kami, mabibitay kayo. Gusto ko mabitay kayo. Gusto ko. Kasi maraming kasalanan kayo sa mga Pilipino. Crime against humanity. Yan ang totoong crime against humanity. Crime against the Filipino people. Wag ng humanity. The Filipino people. Lantarang pagnanakaw ang ginawa ninyo. Lantarang pag-aabuso ng Lantarang kang lulun sa droga. Yeah, ABC. Kaya nagsasalita yung tao. Kaya sasabihin nyo ngayon, nagde-destabilize ang mga Pilipino. Kaya, inciting to sedition yung mga pinuno. PI kayong lahat. PI kayo. Paratingin niyo yung kaso ko. Hinintay ko yung kaso ko. Hinintay ko. Para personalin ko talaga kayo. Wala pa So, D. And then E, parating na yan next year. Mararamdaman natin. Economic collapse. No? Peso-dollar yan. Sinexplain ko naman yung huling vlog. Sinexplain ko naman. Like, share, subscribe. Ay, nako, hirap ng bansa natin. Sakit sa puso busog lang ako. So, hindi tama yan nangyayari. So, nangako sila, hindi naman natupad. Unit team ko, no, berde tsaka pula. Dapat pala nagpula ako, no. Kalahati pula, no, kalahati berde. Hindi naman nasunod. Wala. Tapos inumangan bigla ang Sara Duterte ng 125 million. Ngayon, ang pinipilit nila narrative ngayon, yung 125 million. Kaya nasa super plastic, hipokrito ang mga pro-Marcos. Kasi issue sa inyo, yung 125 million ni Sara Duterte na confidential fund na COA lang ang pwedeng tumingin doon. If I might remind you, no? If I may remind you, na COA lang ang pwedeng tumingin sa confidential fund. No? So pagka tingin ng COA, ay wala naman silang nakita na negative na in fact, yung findings nila, maganda pa ang yung pinakamaganda pa na recommendation, no. So hindi naman kasuhan si Inday Sara. Ay pinipilit pa rin nila na narrative. Gago si Inday Sara. Tapos ngayon, yung Madriaga na pinalilitaw nila na et cetera, ginaya pa ninyo. Pero imbis na maleta, ang pinalabas ninyo, duffel bag.
napakawalang hiya nitong administration na to. So, kung titignan ninyo, it is all about elections 2028. Ang namumuliti ka dito, hindi Duterte. Ang namumuliti ka dito, Marcos. Yung mga gagong mga troll. Talagang namumuliti ka dito, Marcos. Kayong mga troll, paid kayo. Kayong mga vlogger na pro Marcos, paid kayo. Mainstream media, paid kayo. Mga nagsasalita para kay Marcos, paid din kayo. Or nakikinabang kayo. Kaya ganyan kayo eh. Pero kung titignan ninyo, kung ako lang ang masusunod, lahat kayo padadampot ko. Lahat kayo. At ipapatapon ko kayo in exile sa isang isla, doon kayo magabang, doon kayo try, doon na rin kayo patayin. Pagka death penalty kayo. Kasi hindi tama itong ginagawa ninyo eh. Ano yung nangyayari sa atin? Divided na yung bansa natin. Yung iba kung ano-anong mga sinasabi. Nananahimik ang Inday Sara. Pero ang banat ninyo, no to Inday Sara. Ginagawa ninyo ng kwento si Inday Sara, pero wala naman talagang kwento. Nananahimik yung tao. Tapos ngayon, bakit hindi siya magsalita? As if guilty na yung tao sa mga sinabi nitong Madriaga. No? Itong pangalan ng ano na yan. Hindi ipipilit nyo. Samantalang, affected kayo dun sa sinasabi nito na pera ng pogo, contribution, etc. Grabing kwento eh. Samantalang, ayun, bumalik ngayon yung ibang mga pro-Duterte. Si BBM tumanggap sa pogo. Kaya kita nyo kahit anong ibato nyo kay Inday, marerefute. Kahit i-impeach nyo si Inday. Alam nyo yung ginagawa ninyo, if I may say dun sa mga pro-BBM, no? Pro-BBM, nagsanipuwersa yung pula, dilaw, pinklawan, tsaka CPP-NP, NDF. Lahat kayo, gusto nyong gibain ang base ng Duterte. Gusto nyo, wag nang bumalik ang Duterte. Kasi napakalakas na presidential contender ng Inday Sara. Kaya ngayon pa lang, umpisang-umpisa, pagkaupo pa lang, 3 taon nyo na ginagawa ngayon, winawasak ninyo ang imahe ng Inday Sara. Pero, sorry, ang tanga-tanga ninyo eh. Tignan nyo, ang lakas pa rin eh. Ang lakas pa rin sa rating, sa survey. Ang lakas pa rin ang approval. Akala ninyo na ano kayo? Hindi nyo ba naiisip na mentras ninyong ipipilit na gibain ang Inday Sara, palapit tayo ng palapit doon sa tatayo ang taong bayan at hahabulin kayong lahat. Ulitin ko mentras na ipipilit ninyo na gibain ang Duterte, ang Inday Sara, dahil sa palapit na 2028 elections. Takot na takot kayong maging presidente yung babae na yan kasi inaamin ninyo sa inyong kokote na maliit na parang mani na lang, maliit, walnut. Naamin ninyo sa maliit ninyong kokote na talagang delikado kayong lahat, walang korupsyon ang mangyayari. Masaol pa yan sa tatay niya, sa higpit. Lalabanan yan lahat ng katiwalian. May sariling pag-uutak yan, hindi mo madidiktahan. Kaya takot na takot kayo, hindi nyo mababalandrahan ng pera. Kaya kahit kung anong paninira ninyo sa pera, it will not stick. It will not. Ay, nako. Kasi, ang Inday Sara, gaya ng sabi ni Tatay Digong, mas delikado yan sa akin. Bantayan nyo yan. Kung kayo bilib na bilib sa akin, dadagdagan ko na, kung kayo bilib na bilib sa akin,
Yun ang ibig sabihin ng Tatay Digong. Eh, mas magaling sa akin yan. Hindi ako pro Inday. Don't get me wrong. Ang sa akin, reason logic, no? Pilit kayo ng pilit na birahin ang Inday Sara because you are after 2028. Hindi mangyayari yung inaambisyon yung 2028. Let me be the one to tell you already. Mentras ninyo gipitin ang Inday Sara para hindi siya makatakbo sa 2028, short of killing her, short of assassinating her, ay lalong palapit ng palapit siya na maging presidente ng Pilipinas. Ulitin ko, mentras na tirahin nyo ng tirahin, kayong lahat, pula, dilaw, pinklawan, CPP, NP, NDF, kahit kayo magsanib-sanib ng puwersa, mentras ninyong gipitin yang Inday Sara na yan, may magic may magic siya. Hindi mangyayari yung 2020 yung inaasahan na hindi yan makakatakbo. Bagkos ang mangyayari, dahil sa kakulitan ninyo, dahil sa kawalangyaan ninyo, dahil sa ginamit ninyo ang pera ng taong bayan para gibain siya, ay lalong lumalapit yung pagkakataon na maging presidente siya ahead of 2028. She's ready, sabi niya. Anytime. And anytime, pwedeng matanggal ang Bongbong Marcos. Matanggal. Kung ayaw niya mag-resign, kung ayaw mo mag-resign BBM, pwede kang matanggal, tatanggalin ka ng taong bayan. Matanggal ka at magiging presidente na ang Inday Sara ahead of 2028. Para sa mga DDS, yan ay isang napaka-tamis, masarap na panalo, victory. Pero ang masasabi ko sa inyo, mga kababayan, mga Pilipino, maging madugo man yan, maging peaceful man yan, ang punta natin talaga, Vice President Inday Sara will become the president ahead of time. That's how I see it. Unang-una, she has a lot of things working for her. Excuse me. She has the COA findings na binubura yung kanyang whatever na question sa kanya, na binabato sa kanya, binubura ng COA yun. Moderate ek-ek. No. Unqualified ek-ek. No. So, she has the mandate of 32 million Filipinos. Hindi nyo pwedeng basta-basta burahin at isawalang bahala na yung 32 million, tahimik yun yan. Magsasalitaan yan. Gusto nyo tapusin nila? Ikaw, Marcos, gusto nyo tapusin? Gusto nyo subukan? You continue what you're doing now. You continue yung mga pinagagawa ninyo, madadali kayo. 2026, tanggal ka. Matatanggal ka. Ikaw ang may dahilan Kayo. Destabilization ginagawa nyo. Hindi taong bayan. Kayo nagde-destabilize. Dahil sa pinagagawa nyo yan, ang dapat na ginagawa ninyo is good governance. Pero ayaw mo magpa-hair follicle drug test. Inaabusin nyo binaabusin nyo yung binigay sa inyong kapangyarihan. Pinahiram. Pinahiram. Budol ka ng budol. Sasabi ninyo, December 15, meron ng makukulong. Naghintay ang taong bayan. Ano na ngayon? 16. May nakulong na ba? Wala. Meron na bang nakasuhan? Meron na ba, congressman? Yung principal, may nakasuhan ba?
Na inabsuelto nga si ano si Buhaye. So ang kinasuhan ninyo, ang inaano nyo, si Inday Sara. Kaya nga yung ginagawa ninyo, madadali kayo. Sisiguraduhin ninyo impeachment sa February. Madadali kayo. Kasi sa sobrang galit ng tao, bibigay yung pasensya. Wala na. Huwag kayong tatakutin ninyo ang tao, AFP tsaka PNP yung panakot ninyo, pang resback ninyo. Ay nako, mali ang reading ninyo Kasi dapat tignan ninyo is yung mga survey kung saan ang tao. And then kung ano yung issues, saan galit ang tao. Lahat nga nagrarally Ang pinag-aanuhan ayaw sa korupsyon Pero may binibira sila na ayaw nila kay Inday Sara, no to Inday Sara. Bakit kaya? Kasi nga, pagka yan ang naging presidente, wala nang maliligayang araw sa mga kurakot. Mabibitay ang mga kurakot. No? Mahirap lang kaya nga takot na takot silang lahat kay Inday. Kaya no to Sara. No? Kasi mahigpit pa yan doon sa tatay. Wala yung sasantuin. May sariling panindigan at may sariling diskarte yan. Kahit titignan ninyo, may mga nagsabi nga, she's not ready. Hindi siya handa. Kami, sinasabi namin, tingnan niyo yung nung mayor siya, she's more than ready. Tingnan niyo yung BP siya. Matapos kang apihin na apihin, tingnan mo, tahimik lang siya No? Binigay sa kanya yung DepEd. Kahit ginipid siya, pinipilit niya na baguhin yung ano do sa DepEd, yung kalakaran. Inaano siya na kinokorrupt siya ng Kongreso, pero wala. Hanggang sa ipitin yung pondo niya sa OBP. Well, makikita nyo naman yung reception sa kanya ng ibang mga negosyante at ibang mga ibang panig na mundo. She's being welcomed. Kaya nga, mag-ingat kayo, mga pro-BBM, because you might find yourselves leaving the country because you're scared shit for your life. Because the people is rebelling against this stupid system. Or kaya, you will all be in jail on an island. In exile kayo. Maganda bilibid muna kayo maranasan ninyo. Lahat kayo, siksikan kayo doon. Doon kayo sa sahig matulog. Kaya nga, ako, happy ako kasi sa nakikita ko, hindi na kinakailangan hindi nga kinakailangan na seryosohin to na pagplanuhan, wala na wala nang plano-plano. Wala na. Sa mga nakikinig sa akin ng mga leader, wala nang plano-plano. It will happen simultaneously. Because kayong lahat, pagka nagtumayo ang taong bayan, mapipilitan din kayong tumayo at may iwanan kayo Pag tumayo ang taong bayan, galit na galit.